Ang ating oras ay ganap na pong 5 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Isang magandang umaga mga kaibigan. Welcome po tayong lahat dito sa ating lingguhang palatuntunang Balitang Lumad. At ito po ay hatid sa inyo ng IPDev. Ito po ang inyong kaibigan, Professor Raydan Lacson, nagsasabi ng isang magandang umaga at bumabati sa lahat ng ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa ating lingguhang programang ito dito sa probinsya ng Maguindanao, Sultan Kudarat, North Cotabato, siyempre sa bahagi ng Zamboanga Sibugay, lalong-lalo na sa Pagadian. Ganon din sa probinsya ng bahagi ng Davao del Sur at saka southern Bukidnon province. Ano po? Welcome po tayong lahat. Mayong aga, mayong buntag, mapia, mapita, Fiogopon sa ating lahat. Ito po ang inyong programang Balitang Lumad. At syempre, kasama din natin ang ating katandem na walang iba kundi ang main person din natin sa ating IPDev na siyang nasa likod ng programang ito. Welcome po, Ma'am Avs or Miss Avin Acuña Gulo. Good morning, Professor Raydan, and sa lahat ng tagapakinig ng ating Balitang Lumad dito sa DXMY tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Yes, Ma'am Abs. At syempre, ang maasahan natin ngayon ay mga bagong updates na naman. Pinakahuling mga updates mula nung huli nating mga naibalita at mukhang mga exciting lahat ang ating mga updates. Kaya mga kaibigan, tutok lang po kayo, hold on kayo dyan sa isang oras nating pagtatalakayan. Dahil ito ay mahalagang mga impormasyon na ating malaman dito sa ating Balitang Lumad. Ang ating oras na po ngayon ay ganap na pong 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Meron tayong mga babatiin, ating mga masugid na tagapakinig. Nakikinig na rin sila ngayon, lalong-lalo na sa lahat ng barangay dyan sa North UP, ganun din sa South UP, ang ating mga opisyales, ang ating mga kaibigang, mga magsasaka, at syempre yung ating mga mga peacekeeping forces din na nakikinig sa atin sa kanilang mga pwesto. At yung mga nasa kapitbahay, lalong-lalo na yung mga misis na siguro sa ngayon sa araw na ito ay naglalaba at the same time naka-tune in sa ating programa. Kaya binabati natin silang lahat, lalong-lalo na yung mga nagpapabati, Ma'am Abse, yung ating mga tagapakinig dyan sa RH12, sila Inday, Inday Gay Rosales, at syempre sila Wendell, si Risa, sila Sarina, at lahat ng kanilang kabarangay dyan sa RH12. Magandang Talagang umaga may sa inyo. babatiin din talaga kung ako ngayong umaga, Prof, na Sige, Ma'am Abs. walang iba kundi si Dennis Arcon. Mhm. Hindi yata nakinig eh. So si Dennis Arcon, of course, kanina talaga every time na mag-aantay tayo ng programa natin at nakikinig tayo doon sa sinusundan nating programa si Dennis at saka yun si Dr. X. So nakilala ko na in person talaga kung sino si Dr. X. Siya pala ay si Nelson Luayon. Talagang talented na bata ito. Tuwang-tuwa ako. Oo. So, anyway, Yes, Ma'am Abs. kailangan nating wag talaga natin palang kalimutan na ang Balitang Lumad, mga kaibigan, ay hatid po sa inyo ng IPDev sa tulong ng mga malalaking institusyon kagaya ng Institute for Autonomy and Governance or IAG, ang Konrad Adenauer Stiftung or CAS, at saka ang Development Consultants or DevCon, at ito naman ay nagiging project din dahil din naman sa tulong ng European Union or EU. Ang IPDev ay project, ang mga opisinang tumutulong nito, tandaan po natin, ay IAG, CAS, DevCon at EU. Opo, mga kaibigan, at yun nga, nasabi ng ating Ma'am Abs,
ating project manager sa ano nito sa project ng IPDev. Bagaman ito ay isang proyekto, ito ay isang makatotohanang pagsusulong din ng kapakanan ng mga lumad o indigenous peoples communities natin dito sa lalong-lalo na sa loob ng ARMM. Ano bilang review lang na Ma'am Abs na banggit nga natin last time, ano? Lalong-lalo na sa bago lang naka-tune in ang ating mga lumad o indigenous peoples communities dito sa loob ng ARMM ay meron na pong pangkalahatang bilang na 122,914 individuals po yan mga kaibigan sa loob ng mainland ARMM kasi may mga island provinces itong ARMM kagaya ng Sulu at saka Tawi-Tawi. So we are talking about Lanao del Sur at saka Maguindanao. Ito yung dalawang probinsya sa mainland ARMM. At yung tatlong tribo naman na nakapaloob sa mainland, dito sa Maguindanao ay ang Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo at mga Higaonon. So, apat po ang mga major tribes na Ayun. nandito. So, I hope na ilistan nyo yan mga kaibigan. Ano po, yung number ha, ulitin natin. 122,914 individuals po yan. At meron tayong apat, ano, at Teduray, Lambangian, Dulangan Manobo, at saka part nitong Higaonon. Ang mga main communities na nandito ay yung tatlo, ano, Teduray, Lambangian, at saka Dulangan Manobo. At ito nga ay sinusulong nga natin mga kaibigan ang kapakanan lalong-lalo na sa larangan ng rights o human rights o karapatan at saka itong empowerment, no? Yung kanilang pagkakakilala sa kanilang identity bilang mga indigenous peoples. Madalas na itatanong ito Ma'am Ab sa atin ano bang although nasagot na natin ito ng maraming beses, pero siguro parang ano na lang, review na lang din natin. Ano bang pagkakaiba ng indigenous people? Bakit tinawag silang indigenous people? Madalas din 'yan na itatanong, anong pagkakaiba nila sa Bangsamoro? Anong pagkakaiba nila sa mga Christians na sinasabi natin, Christian settlers? Well, mga kaibigan, na review lang siguro in a short while, a very short moment. Meron tayong tinatawag na tribe people sa Mindanao, no? Tatlong malalakihang lipunan. Ito nga yung Bangsamoro, who are largely Islamized, at saka yung settlers natin ng mga Kristiyano galing ng Luzon at saka Visayas, who are largely Christianized, at saka itong mga lumad naman, indigenous peoples na natiling namumuhay sa kanilang pamamaraan, sa kanilang kultura, sa kanilang paniniwala, apart or distinct sa Bangsamoro culture at saka sa Christian settler cultures. So yun po yun. Although minority sila, pero nandyan sila. Kaya nga, kailangan nating isulong ang kanilang karapatan at saka ang kanilang pagkakakilala ng malakihang lipunan ng Pilipinas sa kanilang identity, sa kanilang sa kanilang pagkatao bilang indigenous people, so kaya lumad. Okay, diretso tayo mga kaibigan sa ating mga updates. Ang ating mga bagong issue na mahalaga at dapat ninyong malaman tungkol dito sa kapakanan o pagsusulong natin ng karapatan ng mga lumad, lalong-lalo na dito sa loob ng ARMM. Yes, Ma'am Abs. Dalawang mga activities ang nangyari for the last 7 days. Talagang siksikan po yung mga activities na ginagawa natin para sa kapakanan ng mga lumad sa ARMM. Dalawang bagay ang nangyari. One major event is yung nagkaroon po ng courtesy meeting, ang bagong talagang Commissioner for the NCIP for South Central Mindanao, si Commissioner Boy Era Colmo Espanya. Nagkaroon po siya ng courtesy visit kay ARM Governor Mujib Hataman. So, with that visit of Commissioner Espanya with Governor Hataman, marami pong napag-usapan doon, mga significant steps na tatahakin habang pagpapatuloy ang pagpakikilala sa mga karapatan ng IP sa ARM. So yung pangalawa naman, sumali tayo sa strategic planning na ginawa ng ARM nung last Thursday and Friday. 2 araw po ito
pagpaplano po to mga kaibigan, kung saan ang regional government ay tinawag po yung lahat ng mga civil society organization or yung mga non-government organization na nagtatrabaho dito sa ARM, at pinulong po ang lahat ng mga CSO at kinuha yung kanilang mga tawag yan, contribution, no? Ibig sabihin, yung mga plano nila, yung mga respective organization kung ano yung ginagawa nila, at ito po ay sinali na ng ARM government doon sa kanilang strategic planning. And I would like to really commend the ARM government for doing such an activity, kasi this is the first time, alam mo Prof, this is the first time na tinawag ng isang government ng isang government institution ang mga CSO. Kasi dati-dati, kumbaga, hiwalay ang tahak ng CSO, hiwalay din ang tahak ng pamahalaan. So this is the first time that both CSO and government, both GO and NGO, are planning together. Anong balak yung gagawin? So, Ma'am Abs, bago tayo magpatuloy, siguro may mga technical terms tayo dapat ipaliwanag muna. sige, Ano? mas maganda yan. Halimbawa, yung una, si Commissioner, NCIP Commissioner Boe Era Colmo Espana, ano po? Taas, no? Mhm. Medyo mahaba mga kaibigan ang pangalan, no? Boe Era Colmo Espana. Siya yung NCIP Commissioner ngayon for Indigenous sa Central Mindanao, no? At ano ho bakit kinailangan ho niyang meeting kay Governor Hataman? Bakit kinakailangan niya itong tukuyin kumbaga talaga na activity niya? Yes, kasi nga po, matagal na pong panawagan talaga na kailangan ma-implement ang IPRA dito sa ARM. Mhm. So, this is one bold step na ginawa ng komisyon. Kasi for the longest time, maraming namang mga pinag-aralan nga natin yung mga dokumento na pinalabas ng ARM government since 1989. Marami na palang pinang-isyong resolution, mga batas. Medyo naputo lang ito sandali, and then this is the time na nag-meeting sila, both institutions, NCIP and ARMM, na to discuss operational details. So, ibig sabihin na ito ay yung IPRA, Ma'am Abs, ay isang batas na kumbaga nagdedetalye ng mga karapatan ng indigenous peoples. Ano po? Ito ay specific sa mga lumad na batas, no? Pero kumbaga hindi ito fully implemented dito sa loob ng ARM. So kumbaga ang sinusulong din ng NCIP ngayon ay kung papaano ito ma-fully implement sa loob ng ARM. Kaya so kailangan yung meeting na yon with NCIP Commissioner and Governor Hataman was really very significant. So mga kaibigan, yung mga tagapakinig natin ngayon sa Balitang Lumad, take note po yan, nagkaroon po ng pagpupulong ang mga dalawang opisyal na ito last Thursday. Ayun. At sa batas na yan mga kaibigan, yung IPRA 1997 o Indigenous Peoples Rights Act, Republic Act number 8371 ay nagdedetalye ng mga karapatan ng mga indigenous peoples, hindi lang dito sa loob ng ARM, kundi sa buong Pilipinas, na magkaroon ng sarili nilang pagpapasya at pagsasabuhay ng kanilang kultura, yung kanilang mga paniniwala, ano po, at karapatan din nila na maprotektahan ang kanilang Karapatan. human rights, Yes. ano po, at irespeto ang kanilang paniniwala at kultura nang naaayon din sa batas natin. So, basic po yun mga kaibigan. At tama yun na banggit ng ating Ma'am Avin na ito ay kailangan trabahuin sa loob ng ARM gawa ng ito nga ay hindi fully implemented dito. At mukhang maganda na ang naging takbo ng meeting, Ma'am Avs. That's correct. Kasi nga po, ito na, they will be coming up with a MOA, Memorandum of Agreement, kung papaano yung tasking ng bawat ahensya. So, pag sinabing tasking, anong gagawin ng IPDEV, anong gagawin ng NCIP, ano ang gagawin ng OSCC, ano ang gagawin ng mga partner organizations like LDCI, the Team-Wide Justice and Governance sa pagpapatupad nitong IPRA na to, which will start basically with the delineation. Ayun. Survey yung kanilang claim. Ayon, mga kaibigan, marami na kayong nadidinig, ano? At flooded na tayo ng information. Ang Correct. ating oras
Ay ganap na pong 20 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Hang on po kayo dyan at nagiging very exciting ang ating mga information na dumadating sa atin. Inahahatid sa atin ng ating Ma'am Avin Acuña Gulo. At syempre kasama ang inyong lingkod na naging witness din nitong mga activities na ito. At nabanggit nga ng ating kasama si Ma'am Avs na meron ng tasking. Ano yung tasking mga kaibigan? Ang ito ay kumbaga detalyadong na isaad ano ang magiging trabaho ng ng bawat isang ahensya. ahensya. Kasama Kasi na dyan hindi naman- ang NGO. Opo, kasi hindi naman pwede na pag may tawag ito, may i-implement tayo na project, isang ahensya lang ang gagawa niyan, hindi po. So dapat kanya-kanyang toka 'yan, no? Merong magpo-provide ng data o IPDEV na 'yon. Merong magpo-provide ng claim o yung mga TLADMADC na 'yon. So, wag po kayong malula kung may mga marinig po kayong mga termino na babanggitin namin dito. Nahirapan kaming mag-translate ito into Tagalog, but nevertheless, sana naman po, kagaya ng napag-usapan natin simula pa ng programang ito, kunin yung mga cellphone nyo, i-record nyo ang programa na to. Kung anong hindi nyo naintindihan ngayon, ulit-ulitin nyo, i-review nyo yung na-record nyo. At pwede rin itanong sa atin via Opo, text line. yung text line natin, buhay pa rin po yan. Yung 0999-991-3221 para sa mga smart users at 0927-603-1083 sa mga Globe users. Ayun. Again, tandaan nyo lang po, may mga katanungan po talagang hindi namin masasagot. Kagaya ng parating nagte-text kung kailan mabigay ang sweldo ng teacher ng kinder. Ay hindi naman siguro sa cloud ng Oo. IPDEV yun. No? Pero valid na tanong yon, hindi Balik nga sa lang natin tanong, sa cloud. Hindi natin sa cloud. So, Oo. hindi tayo makakasagot nun. Siguro, right. akala nila number ito ng DXMY. Hindi po. Oo. Number po yan ng Balitang Lumad. Yan po ang text line natin. So, may mga katanungan din ng yung legend, no? May nagtanong din about the legend ni Mamalo at saka ni Tabunaway. Okay. Pag nandito ka sa Maguindanao area, si Mamalo, si Tabunaway magkapatid at lalaki ang dalawa na yan. Si Tabunaway nag-Islam, si Mamalo nanatiling katutubong paniniwala. So, yan yung mga ancestors ng opo. Moro at saka Pero, Lumad. nung napunta nga tayo ng Davao the other week, Prof, nakausap ko yung isang researcher din naman, isang tawag ito bantog na researcher on katutubong kultura. Nakwento niya sa atin na may mga tribo din na nagsasabing baliktad. Si Mamalo ang nag-Islam, si Tabunaway ang nanatili sa kanyang katutubong paniniwala. May mga tribo din na nagsasabing itong dalawang magkapatid na ito ay hindi pala lalaki. Dalawa yan sila, babae. So, Ibig sabihin, maraming nuances ang ang mga accounts. Oo. Meron ding nagsasabi, Ma'am Abs, na si Tabunaway ay lalaki, si Mamalo ay babae. Oo. Maraming nuances. So, no? marami pala yan siya na version. So, Pero there is no question as to the fact na sila yung mga ancestors Mga ng mga katubo. Moro at saka mga katutubo Katutubo. dito sa Central Oo. Mindanao. So mahirapan naman siguro tayo mag-establish kung kasi ang tawag na nga dito ay myth, ang tawag na nga dito ay alamat. Ibig sabihin na ipasa siya sa atin, marami ng bersyon, mahirap na mag-establish kung ano ang totoo. So ang posisyon po natin dito sa IPDEV is that siguro mas maganda kung doon tayo pag-usapan natin yung mga facts, no? Aha. Facts. At mga kaibigan, at naumpisan nga ng ating Ma'am Abs ang account na yon, na kung saan historically na-establish yung relationship. Hindi lang social relationship, blood ties ng mga Moro at mga Lumad. Mula doon sa magkapatid, Tabunaway at Mamalo. At bilang pagpapatuloy doon, Ma'am Abs, bakit nga ba nagkaroon ngayon ng mga Lumad at saka Bangsamoro na mga pangalan ito ay bagong construct natin just to delineate yung term kanina nabanggit mo na yan, Ma'am Abs, kundi kumbaga bigyan ng boundary, delineate, bigyan ng boundary ang kanilang mga istorya dahil sa pagpapatuloy noon nung naging Islam,
si Apo Tabunaway at ang kanyang mga taga-sunod ay nagkaroon din sila ng agreement na maghiwalay din sila ng teritoryo. At nagyan ng boundary yung teritoryo na yan. While the Moro, what came to be known as the Moros, ay nanatili dito sa flooded plains ng Central Mindanao. Etong mga descendants naman ni Mamalo, kasama na siya, yung kanyang tagasunod, ay Doon sa bundok. doon sa bahagi ng medyo bulubundukin. Yes. Ano? So, starting from PC Hill, may mga ano yan. So, siguro, mahirapan tayo mag-describe ito, o tawag ito, audio lang, Prof, no? Because mas maganda talaga pag nakita natin yung mapa. Oo. Yung At ang mapa na ito, Ma'am Abs, ay available yata sa atin ngayon. Yun doon sa Oo. mga interested, gustong Oo. magpalalim ng kanilang research. Saan ba pwede silang pumunta ho? Ayan, kung may mga internet kayo, tingnan nyo po yung website ng IAG, iag.gov.com, iag.org.ph. Oo. Ayan, ha? So may mga mapa po tayo dyan, makita natin yan. Kasi minsan, Kiniklik na yata ni Chick dyan eh. so anyway, so ganun po yon. So ang sinasabi lang naman natin dito is that maraming mga accounts. Maraming mga accounts. In fact, si Father John Mercado na ipaliwanag niya rin sa atin ito kasi tinanong ko siya, Father, ba't ba nagkakaiba-iba ang version nito? Sabi niya, ganito lang yan. Hanggat may ilog at bumibiyahe ang tao, kasi pag ito palang Pulangi, pag tahakin mo yan, dumating ka ng Carmen, Pulangi Aha. pa rin yan, di ba? Hanggang Valencia, Pulangi Oo, pa rin. hanggang Hanggang San- Impasugong, oo, Bukidnon, yan hanggang ang San Fernando. yan ang pinagmulan ng Pulangi. Yung kwento ay habang papalayo yan sa origin niya, sa pinanggalingan niya, yung kwento, nag-iiba ang itsura niyan. That's right. Hindi nga tayo nagkakaintindihan na text na lang. Ano pa kaya nung araw, anong siglo pa yon? Tama yun. At ang term nga dyan ng mga historians and anthropologists sa ganong pagkakaiba-iba ay nuances. Ibig Yes. sabihin yan, Iba-ibang- hindi naman nakaka-iskandalong pagkakaiba-iba, pero kumbaga, different shades ng colors. Pero yon ay hindi naman ibig sabihin, therefore, hindi valid. Valid yung istorya, meron ng mga konting twist, kaya valid pa rin. Oo. Ayan. So mga kaibigan, yan ay isang piece ng history sa relasyon ng mga Bangsamoro at mga indigenous peoples dito, lalong-lalo na sa Central Mindanao. At siguro sa patuloy nating pagdidiskusyon ay mapalaliman pa ito ng konti. O hindi lang konti, kundi ng mas malalim pa. Ang ating oras, mga kaibigan, ay ganap na pong 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. At kayo rin po ay nakikinig sa Balitang Lumad tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Tandaan nyo po, para mas maintindihan nyo ang usapin na ang pinagsasabi namin dito ni Professor Raydan, kumuha kayo ng cellphone, i-record nyo ang programa at iparinig nyo sa inyong mga kasambahay at pag-usapan nyo kung ano ang pinag-uusapan namin dito. At tandaan nyo rin po na yung mga pinagsasabi namin dito, tandaan nyo rin yan kasi one of these days magkakaroon tayo ng Contest ng May- trivia. Meron tayong contest. Konting pakulo lang naman. At Napakaliit magbibigay si lang. Ma'am Abs ng papremyo. Lupat bahay ba? Pwede bahay ng pusporo. Pero ganun lang po yun. Inaayos lang po natin yung mechanics ng contest na yan. So, ang mangyari niyan would be kung ano yung sinabi namin dito, ilang tribo, ilan ang lumad, Yung population. ilang populasyon ng lumad. Sino-sino Pwede, na ang oo. mga commissioner. O sino-sino yung mga commissioner, sino yung governor ng ARM, or sino ba yung mga organisasyon na nandito sa ARM. Babanggitin natin yan along the course of our program. So tandaan po ninyo yan, magiging kahit papano, magiging makabuluhan itong mga pinagsasabi natin dito sa ere. And tandaan nyo rin po, ang mga munisipyo sa Maguindanao at saka sa Lanao del Sur na may nakita po tayong IP or lumad ay 12. Aha. 12 munisipyo. Ayun. Oo. 12 po yan na nakita natin na meron palang mga lumad sa mga lugar na yan. So, mamaya, banggitin natin yan. Aha. Pag ready na yung Sige. ballpen nila. Alright, So, mga kaibigan, there are 12 municipalities na kung saan merong term dyan, sizable, Medyo malaki-laki ang mga populasyon ng mga lumad dito sa loob ng Maguindanao at saka ng Lanao del Sur. Ang ating oras,
Ganap na pong 30 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at tayo ay nagpapatuloy dito sa ating programang ang Balitang Lumad. Ito po ang kasama po ninyo ngayon, Professor Raydan Lacson and Miss Avin Acuña Gulo. At ito ang programang ito ay sinusuportahan ng IPDev. Ma'am Abs, meron na ba tayong mga questions na pwedeng ma-entertain sa puntong ito? O last week may mga questions tayong medyo Well, hindi gano'ng basically, nasagot? nasagot na rin natin yung katanungan tungkol sa dalawang magkapatid. Of course, marami din dito nagtataka din tayo, nag-greet din sila. Pero Aha, yung mga nag-greet, sige. yung mga nag-text simula pa ng programa, hindi natin na-mention, no? Meron ditong taga, saan ba to? Igabay? Saan ba ang Igabay. Igabay? Aha. Dito Oo. sa ano ito, sa Lanao del Sur. Matanog area, no? Pag diretsuhin mo yan, yan na yata ang Igabay. At saka, meron din sa Balabagan. Oh, that's right. Ano, Igabay, Balabagan, ito yung mga lugar na yan. Sunod-sunod yan. Pangalan niya Edith. Good morning. Magandang Hi, umaga sa iyo, Edith. Okay. Tapos, may tanong din po dito tungkol doon sa Lamud. No? I think this is ang tanong niya kasi about the security situation sa Lamud, Ito ay isang barangay nung South UP. South Upi. Pero ang border nito yata is Ganasi. So, matandaan niyo po mga kaibigan, simula nung March this year, meron po tayong mga election-related incidents dyan sa lugar na yan na nai-refer naman natin, naipasa na natin sa rightful agency, yung tamang agency na sasagot niyan. So, yung Regional Human Rights Commission, naipasa natin sa kanila, and of course, the local government units, naipasa na natin sa kanila, and the different, the different units ng Armed Forces of the Ng ating mga Philippines. peacekeeping forces. May ginawa yata sila doon na dialogue, and then meron na silang napagkasunduan. So far, for the last week, wala po tayong namomonitor na tension. Kaya lang, yun ang feedback na nakarating sa atin. Nahirapan talaga yung mga tao doon na magdala ng kanilang mga produkto. Hindi nila mapabili ng tamang oras kasi nga tense yung sitwasyon. I hope it's better this time. Oh, at saka hindi lang yun na mga lumad, Ma'am Ab. Siyempre kasama yung mga Christians at saka mga Moro na naninirahan sa lugar. Everybody is affected. Wala namang kumbaga, pagdating sa kaguluhan, medyo indiscriminate yan no? Lahat Oo, talaga. walang pili yan. Oo. No? Ang kawawa, yung walang kinalaman. Oo. So, sana naman magkaroon ng pagkakaintindihan sa lugar na yan at maiwasan na yung kaguluhan. Isa rin sa mga tanong dito pala, Prof, Yes. is that may nagtanong dito kung meron bang opisina ang Securities and Exchange Commission sa Cotabato City. Aha. So, tinanong po natin yan sa mga kasama natin. Sabi nila wala pala tayong SEC dito. Tama ba yun? But they have to go to Davao to have register. Ba't nila natanong ito? Kasi nga po, Oo, ngayon sa bakit ginagawa natin dito sa IPDev ay tinitingnan natin yung mga iba-ibang mga people's organization. Magiging legitimate ka lang na people's organization, ang inyong grupo magiging kapanipaniwala lamang kung talagang kayo ay nakarehistro. So, ibig sabihin nito, Ma'am Abs, ay kung ang ating mga indigenous communities ay magbuo ng kanilang Grupo. people's organization, ay kailangan nilang ma-register. Ma-register sila at meron silang papeles to show that they are really an organization. Kasi kung iipon-ipon lang tayo at wala naman tayong legitimacy, maaaring hindi tayo kilalanin, no? Aha. Walang papansin sa mga adhikain natin kung hindi tayo nakaka-organize. So, yun po ang advice sa atin. Pwede naman po kayong magparehistro sa DOLE Aha. at saka sa ayun yata, yun sa DOLE. Sa At saka DOLE. sa Cooperative Development Agency, CDA. So, hanapan po natin ng paraan ito na makuha yung kanilang contact details. I think this is also one of the things that are being done by our partners in the ground, ang DevCon. Good morning nga pala kay Ma'am Irene Dilio. Siya yung Yes. Executive Director ng Oo. Development Mayong Consultants. aga, Ma'am Irene. Oo, parang nandun sila ngayon sa South UP. Meron silang ginagawang training on paralegal. Ayun. Oo.
Kumbaga, isang malaking activity rin, Opo. kakibat nitong ating proyekto, ano po? Oo. So, wag po kayong magtaka mga kaibigan. Marami pong training na ginagawa ang IPDev kasama po ang DevCon. Nandiyan dyan ang ating mga kasamahang development facilitators. Ngayon, andun din yata sa South UP si Jude Hover, si Jude Joe Jenna Hover. Siya po ang ating advocacy specialist at tutulong-tulong po sila doon ng mga development facilitators ng DevCon na makandak itong training na ito. So sila po yung magsasabi sa community, isa-isahin po yan, titingnan yung kanilang mga papeles at mga pangangailangan upang sila ay makarehistro. Merong mga dalawang tanong na dumating din sa akin, Ma'am Abs. Ito ay hindi na na-text, ano? Yeah. Ito bang pagpo-form down ng mga people's organization ay nagiging NGO din? At kung nagiging NGO ito ba ay anong relasyon nito doon sa medyo controversial na Yes. pangalan ng NGO? Medyo nalilito ang Opo. karamihan dyan, ano po? Yes. Nais lang din namin ipaalam sa lahat ng listeners na isa po sa ginawa ng IPDev is magkaroon ng assessment, no? Aha. Sinurvey natin kung may mga organisasyon ba sa lugar na coverage ng IPDev. Oo nga, napakarami. Mhm. Maraming organisasyon, maraming lupon, maraming grupo, pero kasagara, karaniwan, no? Sa nangyayari na ito ay nag-organize lamang sila dahil may project. Aha. Ayaw natin maulit yon kasi pag may project, ba't sila nag-organize para maka-access ng pondo, para mga ganun na klaseng mga realidad. But ang ini-encourage po kasi natin dito is that kahit mawala na ang IPDev, kasi sandali na lang po tayo, magtatapos na tayo, kahihelo lang din at magbababay na rin, malapit na rin matapos ang IPDev. Ang gusto natin makita dito, kahit na wala ang IPDev, buhay yung organisasyon ng mga community. Dahil kusa nilang ginawa yon. Mahirapan naman din tayo na mag-organize tayo ng mga grupo, pero yung pala, nabuwag na rin sila pagtapos na ng project. So yung ginagawa natin ngayon is that we'd like to ensure, gusto nating mapaniguro. Kung ayaw ng community, wala tayong magawa yan, Prof, no? So kung talagang desidido sila at talagang may capacity na sila, bukan lang kanilang loob na mag-organisa, well and good. Yan po ang hinahanap natin. Hindi tayo, ayaw natin yung mga tipong mag-organize lang dahil mai-access na project. Ay maniwala po kayo, history will tell us na pag ganun po ang ating mga puntirya, mabubuwag din yan. Mhm. Ang ating oras, mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng ating balitang lumad. Ganap na pong 37 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga at nasabi nga ng ating kasamang Ma'am Abs na ito ay itong mga people's organization na ito o non-government organizations ay kailangan ang mga tao mismo sa community ay mas maganda kung sila ang makabuo dahil alam nila ang mga layunin at para saan yon kaysa naman iba-ibang mga tao ang bumubuo at nagiging kumbaga nasasama doon sa mga hindi kanais-nais, ano. Gusto lamang din namin linawin na yung nadidinig ninyong mga kontrobersiya tungkol sa NGO ay iba yon, ano. Iba naman itong ating NGO na kapartner natin ang mga international NGOs, no. At ito ay hindi kasangkot doon sa politika na kumbaga nagiging controversial sa Huwag panahon natin ito. silang gayahin. Oo. Ganun lang yun. Ang partner natin dito ay mga international NGOs po, ano? Hindi yung mga NGO na inyong nadidinig madalas ngayon sa sa news. Talagang dinidiscourage po natin yan kasi isa rin po sa mga natuklasan natin sa ating pag-iikot, Prof, is that may mga very vulnerable ang mga community ng mga katutubo. Very vulnerable sila. Madali silang tawag ito sa Bisaya, mahaylo. Aha. Madani. Ano ba yan sa Tagalog? Madali silang, they're so makumbinsi na to join groups left and right. Pag may papasok dyan, lista kayo, membership fee, ganito.
Mapapalista din yan sila. Oo. Mapapa-organize. Pero iingatan po natin yan. Kasi marami pong mga pamamaraan na ginagamit yung kakulangan natin sa kaalaman. Alam nila na kulang sa pag-aaral ang tribo. Alam nila na kulang sa kaalaman. Ginagamit din ng mga scrupulous people. Ayun. So ingatan natin yan. Pag may mga grupo-grupo dyan na nagpapalista, magtanong na kayo kaagad sa LGU ninyo, sa barangay. Ayun. Oo. Para at least meron tayong kumbaga basehan kung ito ba ay sincere at saka Oo. legal. Or nagsosolicit pa yung mga yan. So ingat po tayo dyan. Marami Alright. tayong naririnig sa balita. Ayun. Kaya mahalagang mag-organisa tayo para meron tayong kumbaga meron tayong legal personality ng mga pagtatanong natin. Ma'am Ab, sa ating pagpapatuloy, isang malaking tanong actually ito na naipasa lang din sa atin, no? At hindi nga sa text. Siyempre mga kaibigan, tumatanggap din kami ng mga tanong na diretso, ayaw nyo ipadaan sa text, pwede ninyong isulat sa ating sa ating project, sa ating address, lalong-lalo na yung mga nakaalam. Ma'am Abs, isa sa malaking tanong at para na rin sa kapakanan ng ating mga tagapakinig. Itong pagsusulong ng karapatan ng mga lumad and siyempre pagsusulong upang maimplementa itong IPRA, Indigenous Peoples' Rights Act, lalong-lalo na sa loob ng ARMM. Ano daw ba ang benepisyo na maidudulot nito sa ating malakihang peace process? Meron ba itong benepisyo sa peace process o baka sabi ng iba baka mamaya maging hadlang lang yan sa peace process? Ano po ang inyong paliwanag po dito? Sige. Yan po ay batas. Yung IPRA. Yung IPRA. Aha. So simple lang po. Kagaya nga nang nagkaroon tayo ng meeting with Governor Hataman together with Commissioner Espana, nabanggit nga talaga ni doon na paano yan? Batas yan. So pag hindi mo i-implementa yan, kung ikaw yung ahensya na hindi nag-implementa, Aha. maaring kakasuhan ka. Aha. Pag sinabing batas, all over dito sa Oo, Pilipinas. national siya na batas. Kung hindi inimplementa, mananagot yung hindi nakaka-implementa. Itong Ganun batas lang na po ito, yun. Ma'am Abs, hindi ito executive order. Hindi ito deklarasyon Hindi, lang ng oo. presidente. Ito ay batas batas, ng Republika. Ginawang batas at pinag-usapan, pinag-usapan, kung tutuusin nga, 1997 pa to pinasa. No? Aha. So, medyo naghirapan tayo dito sa area natin. Kaya nga, yun po ang napagkasunduan. This was the breakthrough in that particular meeting na it is the law, and since it is the law, dapat i-implementa. Kung hindi na-implementa, mananagot kung sino yung hindi magpa-implementa. Aha. At saka yung ahensya na may mandato na i-implementa. So, tuwang-tuwa naman tayo kasi nga po we already got the commitment mismo ng chair ng commission, si Attorney Leonor Quintayo. Both of these commissioners have been newly appointed, no? Attorney Quintayo and Commissioner Espana. We got their commitments that they will be doing their mandate. Ito yung nasa National Commission for the Indigenous People. peoples, correct. So, ang chair natin dyan, sa ngayon, bagong na-appoint ay si Attorney Quintayo. At syempre, ang commissioner para sa Central Mindanao naman, kasi marami itong mga commissioners, mga kaibigan, ang dito sa atin sa Central Mindanao ay si Era Colmo Espana na nagkaroon naman ng meeting kamakalawa kay ARMM Governor Mujib Hataman upang pag-usapan kung paano magkaroon ng concerted effort at sa coordinated effort ang ARMM Regional Government at saka ang National Commission for the Indigenous Peoples upang magkaroon ng concerted, coordinated effort na ma-implement itong Indigenous Peoples' Rights Act o Republic Act 8371 para sa ating Indigenous Peoples. Yes, nakasaad na rin po sa batas IPRA kung ano yung mga pamamaraan, no? Kasi may batas ang nakalagay doon. Ang batas ay upang mapangalagaan yung karapatan ng mga katutubo sa kanilang ancestral domain or yung katutubong lupain, ang kanilang right to self-governance or yung sariling pamamahala, social justice and human rights, yung kanilang karapatang pantao at karapatan sa social justice and human rights anyway, at yung kanilang karapatan sa kanilang katutubong pamumuhay, which is the cultural integrity. Social justice, ibig sabihin mga kaibigan, yung panlipunang mga katarungan na kanilang dapat makamtan.
At, Kasi nga pag sinabing social yes, Ma'am justice Abs. prop ay nakasaad dyan. Minsan may mga karapatan tayo as individual rights. Mhm. Pero may karapatan din tayo na tayo bilang tayo lahat. Oo, collective, ano? Collective. Oo. Ayan. So ganun po yun. Meron yan. So, kailangan kilalanin yon. Mm-mm. Ma'am Abs, may isang term pa tayo kanina na nabanggit nyo nga, isa sa mga napagkasunduan, ano? Verbally, at least, kasi gagawa pa ng MOA yan Mm-mm. upang maging official yan, no? Mga kasunduan na yan between the regional government at saka itong NCIP ay paano mag-proceed o magpadayon, kumbaga, magpatuloy tungo doon sa delineation Oo. nung ancestral domain Yeah. o ancestral territory nitong mga lumad. Oo. Nabanggit na nga kanina, yung delineation na yan ay yung pagtatakda ng boundary hanggang saan ba yon. Hanggang saan. Paano ito ginagawa ba, Ma'am Abs? I'm not a geodetic engineer, Mhm. pero ang pagkaintindi ko yan, ang mga geodetic engineer talaga ang may skill to do that. And these are geodetic engineers that are from the National Commission on Indigenous Peoples. Kasi nga ganito po yan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na karamihan sa hindi pagkakaunawaan dito sa lugar natin or kahit saan, buong Pilipinas man, Mamindanao man yan, or kahit saan. Pag hindi nagkakaintindihan sa lupa yan, delikado. As Paano ba always. natin, oo, as always, no, dapat siguro nating tandaan na kung gusto natin ng kapayapaan, meron tayong tinatawag na tools, no? Pag sinabi peace building, o kung nagbi-build ka, kailangan mo ng tools. Mhm. Okay. So, gusto nating magpanday, gusto nating mag-build ng kapayapaan. Ano yung mga tools? So, naghahanap ako ng paano i-describe ito, Prof. Aha. So, we need the tools. Ang tools na kailanganin natin kung papanday tayo ng bahay ay lagari, martilyo. Martilyo ba yan sa Tagalog? Martilyo. So, anyway. So, kailangan natin ng tawag ito, martilyo, lagari, ano pa ba? Pako, lansang. Pako, lansang, tigib, whatever. No? Aha. Ngayon, gusto natin magpanday ng kapayapaan. Alam natin ang ipapanday natin ay katahimikan sa lupa. Ngayon, paano yung tools? Ano yung tools? Itong tools na to ay yung survey. Aha. So, yung survey. Kung ayaw mo magpa-survey, di ibig sabihin ayaw mo magpanday ng kapayapaan. Let's take it, Ma'am Abs. Halimbawa nga, ay ito, yung buong town nung South UP with all its 23 barangays, Opo. plus, nung UP, with all its 23 barangays and South UP with all its 11 Aha. say barangays. Kung ito ay yung ancestral territory ng Teduray at saka ng Bangian, di isa-survey nga yan kung hanggang saan yung kanilang perimeter. Opo. May ano ibig sabihin yan? Kanila na yon o ano ba? Ito, ano? Yun ang problema. Takot tayo sa wala. Di ba? Survey lang naman yan eh. Aha. Magkaintindihan tayo na, okay, ito boundary ha. O sige, lagay tayo ng marker dyan. Wala na. Aha. Ganun lang. So, Yung mga nasa loob doon, na hindi nasa loob Teduray doon, at saka okay. Lambangian. Sige, ang problema ngayon, merong nagsosurvey-surveyhan. Aha. Magulo din yun. Oo. Pero yun talagang totoong survey, ang pakay natin doon is that ma-identify, malaman lang kung nasaan yung boundary. Ay hindi pa nga nasubukan, nauuna yung ating hindi, tawag ito? Yung yours, yung unsure ba? Oo, hindi yung mo apprehension. Yung apprehension, yung pag-aalinlangan, testingan kaya natin na surveyhin. So, ganun lang naman yun. Again, going back, a survey is a peace building tool. Kung gusto natin magpanday ng kapayapaan, gamitin natin ang tools. Kagaya niyan. Nung wala pa tayo sa IPDev Prop, alam ba natin kung anong itsura ng UPI? Sabihin natin ng UPI. Nang tayo-tayo lang ngayon, nagkakwentuhan. Yung kanyang geographic coverage. Oo, kagaya ng mga nakikinig ngayon, kwento-kwentuhan lang tayo, nagtitinginan lang tayo. Pero sigurado ba tayo kung anong itsura ng UPI? Hindi. Hindi natin alam yun hanggat hindi natin nakita ng Google Earth. Ginamitan natin ng technology para makita natin, ganyan palang itsura niyan kung titingin ka mula sa langit. Or yung perspektibo ay nakita na, ay oo nga. So may nakita tayo. Kaysa yung nagkakwentuhan lang tayo, ibang nasa utak mo, ibang nasa utak ko,
talagang hindi natin ma-describe kung ano yung gusto nating makita. Yes, mga kaibigan, ano. Etong kailangan ng pagsusurvey na ito ay upang madelimit, malagyan lang ng hangganan hanggang saan ba ang ancestral territory nitong mga lumad. At ang nasa loob niyan, hindi naman ibig sabihin yan ay tenurial yung ano ito, yung pagsusurvey na yan, ano. Hindi yan ibig sabihin na yung lupain ay magiging kanila na. Lalong-lalo na doon sa may mga hindi lumad na may titulo sa loob. Tinatakda lang po hanggang saan yung saklaw ng teritoryo ng mga indigenous people na kung saan binibigyan sila ng karapatan na maisabuhay, ma-practice ang kanilang kultura, ang kanilang batas, ang kanilang pamamaraan sa buhay, yung 4 bundle of rights na nabanggit ng ating Ma'am Abs kanina. Opo. No? Yung hindi ito tungkol sa tenure kung sinong may-ari ng lupa o hindi 'yon mga kaibigan, no? Bilang paglilinaw. Unuulit natin na ito ay itinatakda lang yung hangganan kung saan hanggang saan kikilalanin ng batas ang pagsasabuhay ng katutubong pamamaraan. It's not about tenure sa land. It's about the practice of culture. Ayan. So yun. May good morning nga pala kay former NCIP Commissioner Santos Unsad. He's listening. Nakikinig siya Si ngayon. Tinway Prof. Santing. Opo, no? Kasagutan ito doon sa nagtanong kung yung naghahanap ng SEC. Aha. Oo, yung sagot natin kanina, Yes, Prof, oo. is wag na silang pumunta ng Davao, pwede naman sa Dole and everything. So, ito po yung sagot ni Commissioner Unsad. Ang IP organization ay di na kailangang i-register sa SEC. Aha. So, wag na po kayong mag-alalang pumunta ng Davao dun sa nag-text, no? But with NCIP, dun kayo magpa-register sa NCIP Okay. under NCIP Administrative Order number 3. Ayun. So, ulitin natin malinaw yan. naman siguro yun, no? Diretso sa NCIP, doon magpa-register under NCIP Administrative Order 3. AO number 3. Okay po. Make it easier para sa ating mga indigenous peoples, communities, and organizations. So, ito pa, additional text niya. Under NCIP Administrative Order 3, kailangang mabigyan ng NCIP ng Certificate of Confirmation ang IP political structure at yung IP political structure ang magparehistro ng IPO. Ayun. Ano itong political structure ng IP Oo. political structure yung binabanggit natin? Ano Diba, ito? Di ba yung nakasaad sa IPRA is yung kilalanin na meron talagang katutubong istruktura ng pamamahala. Mhm. So ito na yung indigenous political structures, no? So actually mga kaibigan, doon sa mga hindi nakakaalam, may political structure ang mga lumad. Oo. Anong mukha nito? Ma'am Abs, ito yung ang mukha nito yung bang yung level ng otoridad sa pagkilala ng mga katutubo sa kanilang dato, Yes. sa kanilang bai, sa Oo, kanilang mga mga balian, at kung Kanilang ano-ano pa. ministers, Oo, yung mga kanilang kinikilalang mga committee, meron yan. Okay, yung Oo. mga otoridad. Yun yung ibig sabihin ng political structure, traditional political structure. Okay So po. ngayon, ang tinatrabaho, kumbaga inaayos natin ngayon ay lahat ng ito ay magkaroon ng recognition. Kasi nga ang political structure, yun siya ang recognize or mag-i-issue ng certificate doon sa people's organization. Okay, medyo siguro at this point mahirap siya i-discuss sa radyo, no? Kasi nga very detailed ito kasi it will involve a lot of documents, pero at the moment nandiyan naman yung ating mga kasama sa DevCon, sila yung nagpo-process diyan sa mga community, sila po ang nag-aalalay doon sa mga IP people's organization kung step by step na paano sila makaregister. Okay. At ang mahalaga dyan na Ma'am Abs is sa ngayon, sa tema ngayon, ang ARMM o ARM Regional Government is very open na Yes. ito ay talagang ma-implement. Very rare opportunity ito, Prof, no, na nakita natin, and we are very grateful nga. Ako nga minsan inisip ko paano kaya magtatrabaho ang tipong NGO dito sa ARM kung hindi ganito ka-open ang ARM government. Aha. So,
pinapaalam po namin sa inyo mga kaibigan na yun po ang nakikita namin na openness, no? That's why we are very, Oo. very happy and very grateful, Ang sabi nga ni Ma'am daming NGO Abs. na nandun kahapon, Prof, Oo. nung sumali sa sa strategic planning. Dahil lahat ay gustong mag-contribute upang Oo. mapaganda ang pamahalaan ng Yes, so ARMM. nobody else will be running our affairs but ourselves. Ayan. So kung hindi man kayo naimbita, ang suggestion ko po, invite yourselves. Aha, makisawsaw. Hindi makisaw-saw, Makialam. siguro makilahok. Mayon, Oo. makilahok. The term nga na ulit-ulit kong napakinggan during the strategic planning is proactive engagement. Naku, Aha. English na naman. So ano ba ito sa ating pananalita? Proactive engagement is that kung ubusin na lang natin yung lakas natin sa kapipintas, kung gamitin kaya natin yung lakas na yan sa proactive na Oo. pamamaraan na may Participate. action tayo, sali tayo. Oo, wag So, kang tumayo dyan sa sideline at mamintas. Kung magsulat sila, ay pangit naman yung sulat nyo, kuha ka pentel pen, sulat ka rin doon. Oo, at ayusin mo sa tingin mo na maayos, no? Oo, so that's proactive engagement. So in any case, sana Commissioner Unsad, Timoy Santing, ang ano ko lang talaga, gusto ka naming tawagan, kaya lang ang pwedeng tawagan ng DXMY, globe number lang yata eh. Aha. Di ba, Pastor J? Globe number lang ang tatawagan, pwedeng matawagan ng DXMY. Oo, kasi smart po ang number ni Ayun. Commissioner Unsad. Kaya timoy something. Siguro din next time, makahingi tayo ng globe number from your end. Na Oh, hindi, pwede daw, pwede daw. Next time, schedule natin si sige, Timoy. schedule natin. Yun Oh, pala thank you, eh. Chief. Oo. Kasi marami pa tayong nakapila din talaga. Although, yun ang problema natin. Yung pala pwede, kaya lang, oo. Schedule lang, Schedule schedule. na lang. No? Oo. Kasi si Director Wong ng NCIP, smart din yung number eh. Oo. So next time, next week, no? Eh, ano Yeah, natin, that's mas right. maganda na maiba naman yung guests mo dito, Prof, no? That's right. Ang ating oras, mga kaibigan, ay meron na lamang po tayong 4 na minuto na titira bago tayo magwakas sa ating masayang pag-uusap dito. Kaya Ma'am Abs, Oo. we take this opportunity. Ano ang nakikinita ninyong magiging magandang resulta nitong mga nakalipas na activities na ito? Okay, iisa lang po na makakatayo sa kanilang sarili ang mga lumad sa ARMM. Ibig sabihin yan, kahit na walang NGO, kahit na walang IPDEV, makakatayo ang lumad. Sila na ang magpapatakbo ng sarili nila, makaka-exercise na sila ng kanilang katutubong pamamahala, yung kanilang katutubong sariling pagpapasya. That would be very good. Yun ang nakikinita natin na direction. Aha. And hindi lang po yan, mga kaibigan, hindi lang namin ma-describe kung paano yung mga nakikita namin na buhay na buhay ang tribo pag nandun kami sa mga community. Very active sila, willing sila lahat na makilahok sa lahat ng mga activities natin. Minsan yung mga development facilitators, mga community volunteers natin, all of these 80 barangays, we have community volunteers, no? So, ganun po. Mahirap naman kasi gawa ng press release yan kung paano sila ka-active. Hindi ko alam paano i-describe. Pero the point is, kung meron man kayong questions, kung meron man kayong pagdududa, meron kayong hindi maintindihan, don't let it sit at the back of your head. Aha. Maghanap ng sagot. Kami dito, minsan hindi rin namin lahat alam. Ang gagawin namin is magtulungan tayong hanapin ang kasagutan na yan. Kasi it is only through asking questions and looking for the answers na magkakaroon tayo ng tamang kasagutan. So, in behalf sa ating mga principals, yung Institute for Autonomy and Governance, ang Konrad Adenauer Stiftung, ang Development Consultants at ang European Union, kami po ay nagpapasalamat na may opportunity tayo na maka-reach out at magkaroon ng boses ang mga lumad. Kasi nga po mga kaibigan, ito po ay hindi ito kausa ng mga NGO na ito kundi ng tribo mismo. So tayo po, hanggang support lang talaga tayo dito, Prof. Lahat ng mga NGO, Yes, support lang talaga tayo dito. So tandaan po ninyo mga kaibigan, hindi na po magtatagal ang IPDEV. Sandali lang talaga ito. Kahe-hello lang namin, magbababay na kami. So, ibig sabihin, magpapatuloy pa rin kahit papano ang mga Tinuray, Dulangan, Manobo, Lambangian at saka Higaonon. They are on their way now to exercising their self-determination. Ayon. At ibig sabihin yan, na exercise ng self-determination, mga kaibigan, ay kumbaga magiging meaningful o makahulugan ang kanilang pag-participate sa ating pinapanday na peace process. Doon ang connect nun, sa ating peace process. Hindi ito naiiba
ito ay magkakaroon lang ng tamang posisyon kung saan magiging isang mahalagang bahagi sila ng lahat ng mga nagsisikap na mapaganda ang ating peace process at magkaroon ng positibong resulta para sa atin. Ito ba ay magiging isang bangsamoro juridical entity? Ang ating mga lumad sa loob nito ay magkaroon ng mas makabuluhang participation, hindi lang yung nasa receiving end sila ng lahat ng prosesong ito, kundi main actor sila doon. At siyempre, doon siguro isa sa sekreto ng tinatawag nating sustainable peace para sa buong Central Mindanao. Well, meron tayong less than a minute na lang, Ma'am Abs. Any final words po? Yes, next week expect more guests, no? Timoy Santing, standby ka next week. Itotoka ka na namin Yan. ni Prof. Redan Ayan, dito nakabook sa ka na, ha? station. Oo, so yun. So mga kaibigan, yung mga facts and figures na sinare namin ni Prof. Redan dito, take note of that. Isulat nyo yan. One of these days, magpapakontest tayo. Maliit lang na contest. We hope this will also help tawag ito, na magiging active din kayo na makilahok sa programa nating Balitang Lumad tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa DXMY Radyo Mo Nationwide. And on behalf also ng ating sinabi nga ng ating Ma'am Abs na IPDev ang nasa likod ng programang ito, Balitang Lumad, at lahat ng ating mga partners at siyempre lahat ng ating mga taga-subaybay at lahat ng ating mga partners din sa community. Maraming salamat sa inyong pagsama sa isang buong oras sa Balitang Lumad. Pansamantala tayong namamaalam upang magkasamang muli sa susunod na linggo sa ganito ring oras at himpilan dito sa DXMY. Kaya abangan ninyo mga kaibigan, magsasama tayo muli. Sa ngayon, ang masasabi natin, ito po ang inyong kasamang Professor Raydan Lacson nagsasabi ng isang mapayapang linggo sa inyong lahat. Muya! Uyag!